Binuksan ko ang kinalawang na gate ng aming lumang bahay sa Batangas, ang lugar na tinawag ng aking sariling nga anak na basura. Ngunit sa halip na alikabok at pagkabulok, isang napakagandang hardin at isang pamilyang hindi ko kilala ang bumungat sa akin. Habang ang aking maanak ay nagpaplano na ibenta ang lupang ito sa halagang 20 milyong piso para lamang sa kanilang sariling bulsa, kinuha ko ang aking panulat at ginawa ang isang bagay na hinding-hindi nila inaasahan. Ibinigay ko ang titulungang bahay sa mga taong itinuring ng aking yumaong asawa na tunay na pamilya. Nakita ko ang panlulumo at matinding galit sa mga mata ni na Ricardo at Liza nang mapagtanto nilang wala silang makukuha kahit isang kusing. Nakari ang katahimikan sa paligid habang ako naman ay sa wakas ay nahanap ko na ang kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Bago ko ituloy ang kwentong ito at ibunyag ang lihim na sulat na nagpabago sa lahat, maari bang makomento kayo kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood ngayon? Gusto ko lang malaman kung gaano kalayo ang narating ng aking tinig. Gichu. Bagamat ang kwentong ito ay ginawa upang maging kapanapanabik at madaling intindihin, ang aral at mensaheng dala nito tungkol sa tunay na pagmamahal sa pamilya ay may malalim na halaga sa ating totoong buhay. Eksaktong 7:30 umaga, kagayang bawat araw Martes sa nakalipas na isang buwan, tumunok ang aking telepono. Sa katahimikan na aking bahay dito sa Metro Manila, ang bawat ring ay tila isang malakas na hiyaw na bumabasag sa aking pag-isa. 6 na buwan na ang nakalilipas mula ng ilibing ko si Corazon, ang tanging taong tunay na nakakaunawa sa akin sa loob ng 38 taon naming pagsasama bilang mag-asawa. Ngayon, nakaupo ako sa aming hapagkainan, hawak ang tasang binigay niya sa akin noong huling Pasko. Ang tasang may nakaimbentang larawan ng aming kasal. Ang aking makamay ay hindi na kasing tatang dati. Bahagya itong nanginginig habang pinakmamasdan ko ang pangalan ng aking panganay na anak na lumalabas sa screen. Si Ricardo. Pagkakuha kong tawag, hindi man lang siya nag-abalang bumati. Walang kumusta, walang pagtatanong kung mayos ba ang aking gabi. Ang kanyang boses ay punong awtoridad. Ang tono na ginagamit niya kapag sa tingin niya ay kailangan niya akong turuan ng leksyon. Sabi niya, tatay, kailangan na nating pag-usapan ulit ang sitwasyon ng bahay natin sa Batangas. Sinabi niya ito sa paraang tila ba ako ay isang batang walang alam. Dagdag pa niya, ay tinatapon ko lang do ang aking pera sa pagpapanatili ng lugar na iyon. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang aking tasa. Hindi pagtatapon ng pera ang tawag dito, wika ko sa kanya. Mahal ng nanay mo ang bahay na iyon, ngunit ang sagot niya ay tila isang malamig na sampal sa aking mukha. Wala na si nanay, tatay. Iyan ang kanyang boses. Isang boses na walang puwang para sa emosyon. Sinabi niya na nakusap na silang kapatid niyang si Liza. Sa tingin daw nila, panahon na para gumawa ako ng praktikal na desisyon tungkol sa aking pananalapi para silang mabuitre na nag-abang. Ipinagpatuloy ni Ricardo ang pagbibilang ng manumero, 800,000 piso. Iyon daw ang halagang nagagastos ko taon-taon para sa isang bahay na hindi ko naman pinupuntahan. Sinabi niya na ang buwis sa lupa pa lang ay umaabot na sa 250,000 piso. Idagdag pa ang maintenance, ang insurance, ang kuryente at ang tubig. 800,000 piso sa loob ng isang taon. Sa pandinig ng isang negosyante gaya niya, iyon ay isang malaking pagkakamali. Pero para sa akin, iyon ang huling bakas ng alaala ng kanyang ina. Napakasakit pakinggan na ang bahay na itinuring ni Corazon na kanyang santuaryo ay turingan na lamang na isang numerong kailangang burahin sa listahan. 4 na beses sa isang taon kung pumunta roon si Corazon. Tuwing tag-araw, tuwing tag-ulan, at maging sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa buwan ng Disyembre. Lagi niya akong iniimbitahan, pero lagi akong may dahilan. Trabaho, golf kasama ang mga kaibigan, o kaya naman ay mga check-up sa doktor na maari namang ilipat ang petsa. Ngayon, nakaupo ako rito, nakikinig sa aking anak na binibilang ang bawat sentimong nawawala, habang ako naman ay binibilang ang bawat sandaling hindi ko nakasama ang aking asawa sa lugar na mahal niya. Tatay, makinig ka. Sabi ni Ricardo,
Ang kanyang boses ay lalong naging matigas. Hindi raw nakakabayad ng bill ang pagmamahal. Sinabi niya na ang aking pension at social security ay hindi tatagal habang buhay, lalo na tumataas ang gastos sa pagpapagamot. Palagi niyang ginagamit ang anggulong ito. Dahil nagtatrabaho siya sa real estate, ang tingin niya sa lahat ng bagay ay market value at profit margin. Nakuha niya ang talas ng isip ng kanyang ina sa manumero, pero wala siyang nakuha kahit katiting sa init ng puso nito. Tinanong niya ako kung nakapasok na ba ako sa bahay na iyon mula nang mamatay na nanay. Alam kong nakikinig din si Liza sa kabilang linya. Sabi ni Liza, nanggaling daw siya roon nung nakaraang buwan. Sabi niya, tatay, sira-sira na ang bahay. Nagbabakbak na ang pintura. Kinalawang na ang gate. Mukha na raw itong abandonado. Sumikip ang aking dibdib. Si Corazon, palaging malinis at maayos ang bahay na iyon. Ipinakmamalaki niya ang bawat detalye, mula sa hardin nga sampagwita hanggang sa mga upuang tumba-tumba sa balkonahe. Kung totoong napabayaan na ang bahay, ibig sabihin ay talagang wala na nga siya. Wala na ang taong nakbibigay ng buhay sa lugar na iyon. Siguro nga, sabi ko ng mahina, siguro ay dapat na akong pumunta roon para makita ang kalagayan ng bahay. Bakit pa? Tanong ni Ricardo. 74 na taon ka na, tatay. Wala ka ng dahilan para magmaneho ng 3 oras papunta at 3 oras pabalik para lang tingnan ang isang ari-arian na ibebenta mo rin naman. Ilista mo na lang ito sa ahente at tapusin na natin ito. 74. Sinabi niya iyon na parabang ako ay isang sinaunang rebulto na wala ng kakayahang mag-isip para sa sarili. Kung naririnig lang ni Corazon ang paraan ng pakikipausap nila sa akin, tiyak na magagalit siya ng husto. Pero sa ngayon, ang tanging naririnig ko lang ay ang katahimikan ng aking kusina at ang paulit-ulit na tunok ng mga numerong tila gustong sumakal sa aking pagkatao. Ang boses ni Liza ay sumingit sa usapan, at alam kong kanina pa siya nakikinig sa kabilang linya. Sabi niya, tatay, pakinggan mo kami ni Ricardo, huwag mo itong tingnan bilang isang kawalan, kundi bilang isang pagkakataon. Isang pagkakataon. Iyan ang ginamit niyang salita, pero sa pandinig ko, ang gibig niyang sabihin ay isang transaksyon. Sinabi ni Liza na may magagandang pasilidad sa Alabang o kaya ay sa Taguig, mga lugar na tinatawag nilang assisted living. Sabi niya, doon ay may mga nurse na titingin sa akin 24 oras. May mga aktibidad para sa mga matatanda. Magiging comfortable raw ako. Ngunit ang hindi nila sinasabi ay ang katotohanan. Gusto nila akong ilagay sa isang silid kung saan hindi na nila kailangang mag-alala sa akin. Gusto nilang maging maayos ang lahat para sa kanila. Nakaramdam akong bigat sa aking dibdib. 74 na taon na ako. Ngunit hindi ko pa kailangang pangunahan ang aking buhay. Sabi ni Liza, ang presyo ng lupa sa lugar na iyon sa Batangas ay tumataas. Maaari raw kaming makakuha ng 15 hanggang 20 milyong piso. 20 milyong piso. Paulit-ulit na bumabalik ang numerong iyon sa aking isipan. Para sa aking maanak, ang bahay na iyon ay hindi maalaala ni Corazon. Ito ay pera. Ito ay puhunan. Ito ay paraan para masigurado nila ang kanilang mamanahin sa hinaharap. Ramdam ko ang init ng luha sa aking mata habang hawak ko pa rin ang tasa ni Corazon. Sabi ni Ricardo, tatay, isipin mo ang iyong kinabukasan. Ang magastos sa ospital ay hindi biro. Ang gamot sa high blood, ang gamot sa kolesterol, ang lahat ng ito ay bumabawas sa iyong ipon. Parang binibilang nila ang bawat hininga ko at kung makano ang halaga ng bawat segundong nabubuhay ako. Naisip ko, kailan ba naging ganito ang aking maanak? Pinalaki namin sila ni Corazon ng may pagmamahal. Ibinigay namin ang lahat, pinaaral sa magagandang paaralan. Ngunit ngayon, ang tingin nila sa akin ay isang problema. Isang entity na kailangang i-manage. Isang gastusin na kailangang kontrolin. Ang tinig ni Liza ay punong tamis, pero alam kong may lason ito sa loob. Sabi niya, tatay, isipin mo ang iyong nga apo. Kung mabebenta natin ang bahay, mas marami tayong may tatabi para sa kanilang pag-aral sa kolehiyo.
Ginagamit nila ang aking mga apo para makumbinsi ako. Ginagamit nila ang aking pagmamahal sa pamilya para makuha ang gusto nila. Ngunit ano naman ang gusto ni Corazon? Iyon ang tanong na hindi nila itinatanong. Iyon ang tanong na ayaw nilang sagutin. Sabi ni Ricardo, kailangan na nating maging praktikal. Wala na ang mas sentimental na bagay sa mundong ito. Kung hindi raw ako kikilos ngayon, baka bumaba ang halaga ng lupa. Baka masira ng tuluyan ang bahay at wala na kaming makuha kahit 5. 5. Iyon na lang ba ang halaga ng lahat ng pinahirapan namin? Huminga ako ng malalim. Sabi ko sa kanila, kailangan kong oras. Kailangan kong mag-isip. Pero alam ko sa aking sarili na hindi sila titigil. Tatawag sila bukas. Tatawag sila sa susunod na araw. Hanggang sa bumigay ako. Hanggang sa mapagod ako. Hanggang sa pirapirmahan ko ang dokumentong magtatapos sa huling koneksyon ko kay Corazon. Nararamdaman ko ang lamig ng hangin mula sa aircon dito sa aking apartment sa siyudad. Ang katahimikan ay tila sumasakal sa akin. Napatingin ako sa labas ng bintana sa mga matatayok na gusali at sa usok ng trapiko. Dito ba ako tatanda? Sa loop ng isang silit na binabayaran ng pera mula sa pagbebenta ng pangarap ng aking asawa, ang assisted living na sinasabi nila ay tila isang magandang kulungan. Isang lugar kung saan hintayin ko na lang ang huling oras ko habang ang aking nga anak ay abala sa kanilang mga buhay, dala ang pera mula sa bahay sa Batangas. Hindi ko ito matanggap. Hindi ko ito kayang tanggapin ng ganoon na lamang. Sabi ni Ricardo, huwag ka nang matigas ang ulo, tatay. Para rin ito sa iyo. Pero sa boses niya, alam ko ang totoo. Para ito sa kanila. Para sa kanilang kapayapaan ng isip. Para hindi na nila kailangang bumisita sa akin ng madalas. Para may kukuha na responsibilidad na ayaw nilang pasanin. Ang sakit. Napakasakit isipin na ang mabatang binuhat ko noong maliit pa sila, ang mabatang tinuruan kong maglakad, ay sila ring mataong gustong magtakda kung saan ako dapat mamalagi hanggang sa aking huling hininga. At ang lahat ng ito ay dahil sa 20 milyong piso. Isang numerong mas mahalaga pa kaysa sa aking nararamdaman. 26 na taon. Iyan ang habang panahon na hindi ko nakita ang dagat sa Batangas. Noong huli kaming pumunta roon ni Corazon, ang aming maana ay maliliit pa. Masasaya pa kami noon, pero habang lumilipas ang nga taon, ang buhay sa siyudad ang naging sentro ng aking mundo. Trabaho, pag-akyat sa posisyon, pag-ipon ng para sa kinabukasan. Si Corazon naman ay iba, 4 na beses sa isang taon, nakampake siya ng kanyang gamit. Sinasabi niya sa akin, Arturo, sumama ka na. Maganda ang simoy ng hangin sa Batangas ngayon, magpahinga muna tayo sa ingay Maynila. Ngunit palagi akong may dahilan. Sinasabi ko sa kanya na may mahalagang meeting ako sa opisina, o kaya naman ay kailangan kong tapusin ang aking report. Kahit noong nagretiro na ako, nakahanap pa rin ako na mag-arason para hindi sumama. Sinasabi ko na masakit ang aking tuhod. O kaya ay may laro kaming ang golf ni Bill. Ngayon, habang nakaupo ako sa katahimikan ng aking kwarto, napagtanto ko ang aking pagkakamali. Hinayaan ko siyang pumunta roon ng mag-isa. Sa loob ng 26 na taon, ang bahay na iyon ay naging kaniya lamang. Isang mundong hindi ko pinasukan. Isang bahagi ng kanyang buhay na pinili kong huwag intindihin. Bakit nga ba ako natatakot bumalik doon? Marahil dahil ang bahay na iyon ay sumisimbolo sa mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Katahimikan. Kapayapaan, ang simpleng buhay na palagi niyang hinahanap. Samantalang ako, laging nakatuon sa kung ano ang praktikal, sa kung ano ang lohikal. Sabi ni Corazon sa akin nun, Arturo, ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pakitangang pra. Kailangan din nating makinig sa tibok ng ating puso. At ang puso niya ay nasa tabing dagat. Doon siya nakakahinga ng maluwag. Doon siya nakakangiti sa parang hindi ko nakikita kapag narito kami sa Maynila. Inisip ko siya, nakaupo sa balkonahe habang pinapanood ang paglubok ng araw. Hawak ang isang libro, marahil ay nakikinig sa huningang nga ibon. Habang ako naman ay narito,
nakatitik sa screen ng telebisyon o kaya ay nagbabasa ng diaryo tungkol sa ekonomiya. Naging makasama kami sa loob ng isang bahay, pero ang totoo, naging parang maestranghero na kami na nakatira sa ilalim ng isang bubong. May mga pagkakataon na tinatanong ko ang aking sarili, ano nga ba ang ginagawa niya roon? Sabi niya, ito ang kanyang contemplation season. Ang panahon ng kanyang pagninilay. Akala ko ay simpleng bakasyon lang iyon, isang paraan para takasan ang trapiko nga, Epifanio de los Santos Avenue. Ngunit ngayon, nagsisimula na akong magduda. May mas malalim pa bang dahilan? Bakit hindi niya ako pinilit ng husto na sumama? Marahil dahil alam niya na hindi ko maintindihan. Alam niya na ang aking isipan ay laging abala sa kung magkano ang kikitain sa stock market o kung kailan ang susunod na tournament sa golf club. Ibinigay niya sa akin ang aking espasyo, pero sa paggawa niyon, lumikha rin siyang sarili niyang mundo kung saan hindi ako kabilang. Ang bawat gamit niya sa loob ng aming bahay dito sa siyudad ay tila nagtatanong sa akin, bakit ngayon mo lang naisipang bumalik? Bakit ngayong wala na siya? Napatingin ako sa mga lumang album ng larawan. Sa mga huling taon, madalang na kaming kumuhang litrato na makasama. Karamihan sa mga litrato ni Corazon ay kuha sa Batangas. Nakangiti siya sa tabingang mabulaklak na hindi ko naman alam kung anong uri. Nakaupo siya sa isang tumba-tumba na mukhang lumana. Ang kanyang mamata ay may kislap na tila nagsasabing, dito ako malaya. Dito ako malaya. Iyan ang mga salitang tila bumubulong sa aking pandinig. 26 na taon kong ipinakait sa aking sarili ang pagkakataong makita ang kalayaang iyon. At ngayon, ang aking mga anak ay gustong burahin ang huling piraso ng kalayaang iyon para sa pera. Nararamdaman ko ang pagsisisi. Isang pagsisisi na tila isang mabigat na bato sa aking dibdib. Kung sana ay sumama ako kahit isang beses man lang. Kung sana ay nakinig ako sa kanyang magkuwento tungkol sa tunog ng alon at sa amoy ng alat sa hangin. Baka mas naintindihan ko siya. Baka mas naging malapit kami sa isa't isa sa kanyang mahuling sandali. Ngunit wala na ang pagkakataong iyon. Ang tanging natitira sa akin ay ang desisyon kung ibebenta ko ba ang bahay na hindi ko kailanman binisita o hahanapin ko ang katotohanang nakatago sa loob niyon. 26 na taon nang lihim. 26 na taon nang sandaling hindi ko ibinahagi sa kanya. Kailangan kong pumunta. Hindi dahil sa utos ng aking maanak, hindi dahil sa halaga ng 20 milyong piso. Kailangan kong pumunta dahil utang ko ito kay Corazon. Utang ko ito sa babaeng nagmahal sa akin sa loob ng halos 4 na dekada, habang ako naman ay abala sa mga bagay na walang tunay na halaga. Sabi ko sa aking sarili, Arturo, tumayo ka na, ihanda mo ang iyong sasakyan. Hindi mahalaga kung 74 na taon ka na, hindi mahalaga kung 3 oras abiyahe. Ang mahalaga ay ang mahanap mo ang sagot sa tanong na 26 na taon mo nang iniiwasan. Ano nga ba ang tunay na buhay ni Corazon sa tabing dagat? At sino nga ba ang mga taong naging bahagi niyon habang ako ay wala? Ang kalsada patungong Batangas ay naghihintay. At sa dulo niyon, alam kong may isang katotohanang babago sa lahat nga alam ko tungkol sa aking asawa, sa aking mga anak, at sa aking sarili. Ang sikat ng araw ay marahan na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina sa aking silid. Isa na namang umaga, ngunit ang umagang ito ay hindi katulad ng mga nagdaang araw. May kakaibang bigat sa aking dibdib. Ako si Arturo. Sa aking edad na 72, akala ko ay tapos na ako sa paggawa ng malalaking desisyon. Akala ko ay sapat na ang maupo sa tumba-tumba at manut ng paglubok ng araw, ngunit nagkakamali ako. Hinarap ko ang salamin. Ang makulubot sa aking mukha ay tila mapangang bawat taon na lumipas. Bawat guhit ay may kwento, bawat puting buhok ay may alaala. Tiningnan ko ang mapapeles sa ibabawng aking lumang lamasang kahoy. Ang kontrata. Ang kasunduan para ibenta ang aming lumang bahay sa Batangas. Ang bahay kung saan kami lumaki. Ang bahay kung saan narinig ang unang tawa ng aking mga anak. Sabi ngang aking anak na si Ricardo, Tay, kailangan na nating bitawan ang bahay sa Batangas. Wala nang tumitira doon. Sayang lang ang pambayad sa buwis at maintenance.
Alam kong tama siya, praktikal ang kanyang mungkahi, pero ang puso ay hindi laging nakikinig sa praktikal na kaisipan. Sa puso ko, ang bawat haligi ng bahay na iyon ay bahagi ng aking pagkatao. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking ballpen. Ngunit bago ko ilapat ang tinta sa papel, may isang bagay na naktulak sa akin. Isang malakas na udyok. Hindi ko may bebenta ang bahay nang hindi ito nakikita sa huling pagkakataon. Hindi sa pamamagitan nga litrato sa cellphone, kundi sa pamamagitan nga sarili kong mamata. Kailangan kong maramdaman ang sahig sa ilalim nga aking mapaa. Kailangan kong maamoy ang alikabok na karaan. Nagpasya ako. Pupunta ako sa Batangas. Mag-isa. Tinawagan ko si Ricardo. Sabi ko sa kanya, huwag mo na akong ihatid. Kaya ko pa. Hawak ko pa ang manibela ng maayos. Ang aking mga mata, kahit may kaunting labo, ay kabisado pa ang daan patungo sa aming bayan. Noong una ay tumutol siya. Nag-alala siya sa aking kalusugan. Sabi ko sa kanya, anak, hayaan mo na ako. Ito na ang huling hiling na iyong ama bago tuluyang isara ang pintuan ng ating lumang tahanan. Sa huli, pumayak din siya. Pero may kondisyon. Kailangan kong magdalang gamot. Kailangan kong tumawag sa kanya oras-oras. Sumang-ayon ako. Pero sa totoo lang, ang tanging gamot na kailangan ko ay ang muling makita ang dagat sa Batangas. Ang huling biyaheng ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ayos ng gagamit. Ito ay tungkol sa pamamaalam. Nagsimula akong mag-empake. Isang maliit na baklang, ilang pirasong damit, isang boteng tubig, at ang aking lumang kamera. Gusto kong kumuha ng huling larawan. Hindi para ipakita sa iba, kundi para baunin ko sa aking pagtulog sa gabi kapag wala na ang bahay na iyon. Habang naghahanda, naalala ko ang aking asawang si Elena. Sabi ko sa sarili ko, Elena, sasamahan mo ba ako sa huling biyaheng ito? Tila narinig ko ang kanyang malumanay na tawa sa hangin. Alam kong nasa tabi ko siya. Alam kong gagabayan niya ang aking kamay sa manibela. Ang desisyon ay pinal. Ang huling pasya ay nagawa na. Bukas, sa pagsikat ng araw, ay magmamaneho ako. Hindi bilang isang matandang naghahanap ng nawawala, kundi bilang isang taong handa nang tanggapin ang pagbabago. Ngunit bago ang lahat, kailangan ko munang damhin ang bawat kanto nga aking alaala sa Batangas. Isang huling pagkakataon, isang huling sulyap. Ang aking sasakyan ay nakahanda na. Ang aking puso, kahit pagod, ay handa na ring maglagbay. Madaling araw pa lamang ay gising na ako. 4:00 ngang madaling araw. Sa oras na ito, ang mundo ay tahimik pa. Tanging ang huning ang kuliglik ang naririnig. Uminom ako ng mainit na kape. Ang pait ng kape ay tila gumigising sa aking manatutulog na alaala. Kinuha ko ang susi ng aking lumang sasakyan. Isang matibay na sedan na kasama ko na sa loop ngang maraming taon. Pinihit ko ang susi. Ang tunog ng makina ay tila isang matandang kaibigan na bumabati sa akin. Handa ka na ba, Arturo? Tila tanong nito. Ngumiti ako. Handa na ako. Nagsimula ang aking paglalakbay mula sa siyudad. Ang daan ay maluwag pa, ang nga ilaw sa kalsada ay tilam nga bituing bumaba sa lupa, habang nagmamaneho unti-unting lumalabas ang liwanag mula sa silangan. Ang langit ay nakukulay lila at kahel. Napakaganda. Napagtanto ko kung gaano katagal na simula noong huling beses kong nakita ang ganitong tanawin. Ang buhay sa siyudad ay masyadong mabilis. Nakakalimutan nating tumingin sa langit. 3 oras ang biyahe patungong Batangas. Para sa isang kabataan, ang 3 oras ay mabilis lang, pero para sa akin, sa aking edad, ito ay isang mahabang pagsubok. Nararamdaman ko ang pangangalay ng aking binti. Ang aking makamay ay medyo nanginginig sa pahawak sa manibela, pero hindi ako tumitigil. May lakas na nanggagaling sa aking kaluban. Habang binabaybay ko ang sleks, ang nga tanawin sa paligid ay nakbabago. Ang nga matatayok na gusali ay napapalitan ng mapunong ngang niyok. Ang amoy nga usok ngang siyudad ay napapalitan ngang amoy ngang basang lupa at sariwang hangin. Nakaramdam ako ngang ginhawa. Parang ang bawat kilometro ay naglalapit sa akin sa aking kabataan. Naalala ko noong nga bata pa kami.
Sumasakay kami sa lumang bus ni tatay. Masaya kami, maingay, puno ngang pangarap. Ngayon, ako ay mag-isa sa sasakyan. Ang katahimikan ay hindi nakakalungkot. Sa halip, ito ay puno ng kapayapaan. Nakarating ako sa hangganan ng Batangas. Ang sikat ng araw ay matindi na, mainit sa balat. Pero ang hangin mula sa dagat ay nagsimulang humalik sa aking pisngi. Narito na ako, ang baybayin ng Batangas. Huminto muna ako sa isang tabi. Tiningnan ko ang dagat. Ang kulay asul na tubig ay kumikinang sa ilalim ng araw. Ang maalon ay marahang humahampas sa mga bato. Kay ganda, napakaganda. Bakit ko ba ito kinalimutan? Sa loob ng maraming taon, naging abala ako sa pagkita ng pera, sa pagpapalaki ng anak, sa pagharap sa mga problema ng buhay. Nakalimutan kong ang kagandahan ay narito lang pala, naghihintay sa akin. Ang pagod, ang 3 oras na pagmamaneho ay biglang nawala. Ang bawat sakit sa aking katawan ay tila hinugasan ng tubig dagat. Napagtanto ko na ang pagtanda ay hindi pala pagtatapos. Ito ay pagbabalik sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang masimpleng bagay, ang tunong nga alon, ang amoyng dagat, ang sikat ngang araw sa umaga. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho patungo sa aming lumang bahay. Ang kalsada ay pamilyar pa rin sa akin. Ang bawat kurbada, ang bawat puno ng mangga sa gilid ng daan, parang hindi lumipas ang panahon. Ngunit alam kong marami nang nagbago. Ang mabahay ay mas malalaki na ngayon. Marami nang ma-resort sa paligid. Pero ang espiritu ng Batangas ay narito pa rin. Matapang, mainit ang pagtanggap. Sa malayo, nakita ko na ang bubong ng aming bahay. Ang lumang pulang bubong na medyo may kalawang na. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Narito na ako, Elena, nakauwi na ako. Ito ang paglalakbay ni aking buhay. Hindi lamang ito pagmamaneho ni sasakyan. Ito ay paglalakbay pabalik sa aking sarili. Sa aking pinagmulan, sa bawat kanto ng kalsadang ito, may naiwang bahagi ng aking pagkatao. At ngayon, sa huling pagkakataon, susubukan kong buuin muli ang mga pirasong iyon bago ko tuluyang bitawan ang nakaraan. Ang huling biyahe. Ang pinakamagandang biyahe. Ang biyahe patungo sa kapayapaan. Narito na ako. Sa wakas, pagkatapos ng 3 oras na pagmamaneho na tila ba walang katapusan, narating ko rin ang dulo ng kalsada sa Palmetto Cove. Huminto ang aking sasakyan sa tapat ng aming lumang bakuran. Ang hangin dito ay kakaiba. May amoy ng ala. May amoyng dagat. May amoy nga alaala na matagal ko ng pilit na ibinabaon. Pinatay ko ang makinang sasakyan at naupo muna ako ng sandali, katahimikan. Tanging ang mahinang hampas nga alon mula sa malayo ang aking naririnig. Ang aking nga kamay ay nakakapit pa rin ng mahigpit sa manibela. 74 na taon na ako at sa sandaling ito, nararamdaman ko ang bawat taon ng aking buhay sa bigat ng aking mga balikat. Inisip ko ang sinabi ni Lisa. Sabi niya, ang bahay ay abandonado na. Sabi niya, ang lahat ay sira-sira na. Sabi ni Ricardo, ang lugar na ito ay isang pabigat lamang. Isang basura na kailangang itapon. Kaya naman, inihanda ko ang aking sarili. Inasahan ko ang madamong kasing taas ng tao. Inasahan ko ang mabintang na basag at ang bubong na butas-butas. Inasahan ko ang isang lugar na puno ng kalungkutan at pagkabulok. Dahan-dahan akong bumabang sa sakyan. Ang sikat ng araw sa Batangas ay matindi pa rin kahit na dapit hapon na. Naglakad ako patungo sa harapan ng aming ari-arian. At doon nakita ko ang gate, ang kinalawang gate. Tama si Liza sa isang bagay. Ang bakal ay puno ng kulay kape na kalawang. Ang mabisagra ay tila ba hihinging saklolo kapag pinilit mong buksan. Ngunit habang nakatitik ako sa gate na iyon, may napansin akong kakaiba. Ang padlock ay bago. Makintabi ito sa gitna ng kalawang. Huminga ako ng malalim at inilabas ang susi mula sa aking bulsa. Nangingini ang aking mandaliri habang sinusubukan kong ipasok ang susi sa butas. Sa bawat pagpihit ko, nakakarinig ako ng mahinang tunog ng bakal na nakikiskisan. At nang sa wakas ay bumukas ang trangka,
Dahan-dahan kong itinulak ang gate. Ang ingit nito ay tila isang mahabang buntong hininga. Ngunit ang bumungat sa aking mamata ay hindi ang impyernong inilarawan ng aking maanak. Napatigil ako. Parang tumigil din ang paktibo ng aking puso sa sobrang gulat. Ang aking ngapa ay tila nabaon sa lupa at hindi ako makagalaw. Ano ito? Ito ba ang bahay na sinasabi nilang abandonado? Ang bakuran. Ang bakuran ay napakaganda. Hindi ko makita ang kahit isang ligaw na damo. Ang halaman ay maayos na nakapila sa gilid ng walkway. May mga bulaklak ng gumamela na pulang-pula ang kulay. May mga puting sampagitan na naglalabas ng napakabanggong samyo sa hangin. Ang damo ay bagong tabas, kasing pantay ang isang karpet sa isang mamahaling hotel. Ang mapuno ang niyok sa gilid ay tila ba magwardiyang nakatayo ng matikas. Naglakad ako ng dahan-dahan, tila ba natatakot na baka ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Bawat hakbang ko sa semento ay may kasamang pagtataka. Sino ang gumagawa nito? Sino ang nag-alaga sa lugar na ito? Napatingin ako sa mismong bahay. Ang pintura ay hindi man bago, pero malinis ito. Walang mga agiw, walang dumi. Ang mga bintanang chapis ay nakasara ng mayos at kumikinang pa sa tamang araw. Adon, sa may balkonahe, nakita ko ang isang bagay na nagpakirot sa aking puso. Ang tumba-tumba ni Corazon, ang lumang upuan na gawa sa nara, hindi ito maalikabok. Mayroon pang isang malambot na unan na nakapatong doon, kulay asul, na paboritong kulay ng aking asawa. Mayroon ding isang maliit na mesa sa tabi nito, at sa ibabaw ng mesa ay may isang paso ng sariwang bulaklak. Sariwa. Ibig sabihin, may taong naglagay niyon doon ngayong araw lang. Naramdaman ko ang pag-aayat ng kaba sa aking lalamunan. Hindi ito isang abandonadong bahay. Ito ay isang tahanan na may buhay. Ngunit kaninong buhay? Kaninong magakamay? Ang nagtanim? Nega magabulaklak na ito. Kaninong pagmamahal ang nagpapanatili sa ganda ng lugar na ito sa loob ng 26 na taon na wala ako? Naalala ko ang masalita ni Corazon. Arturo, ang bahay sa dagat ay may sariling kaluluwa, sabi niya noon. Ngayon ko lang naintindihan. Ang kaluluwang iyon ay hindi namatay kasabay niya. Buhay na buhay ito. At habang tinitingnan ko ang paligid, pakiramdam ko ay kasama ko pa rin siya. Baka sa susunod na sandali ay lalabas siya mula sa pinto, may dalang baso ang malamig na juice at ngingiti sa akin gaya ang dati. Ngunit alam kong hindi iyon mangyayari. Patay na siya. 6 na buwan na siyang wala. Kaya sino ang nandito? Sino ang naglalakas loob na manirahan sa ari-ariang hindi naman sa kanila? O baka naman may alam si Corazon na hindi ko alam. Napakaraming tanong ang gumugulo sa aking isipan. Ang pagkagulat ay unti-unting napalitan ng isang uri ng takot na may halong pananabik. Natatakot ako sa katotohanang maaari kong matuklasan, pero sabik din akong malaman kung anong lihim ang itinatago ng aking asawa sa loob ng napakaraming taon, ang aking maanak, sina Ricardo at Liza. Paano nila nasabing wasak na ang lugar na ito? Nagsinungaling ba sila sa akin? O sadyang hindi lang nila nakita ang ganda dahil ang nakikita lang nila ay ang halaga ng pera? Huminga ako ng malalim, pinalakas ang aking loob at nagsimulang maglakad patungo sa mismong pintuan ng bahay. Bawat baitang ng hagdan ay tila isang pagsubok sa aking katatagan. Naririnig ko ang tunog ng aking sariling sapatos sa kahoy. Dumating na ako sa tapat ng pinto, ang pintong gawa sa matigas na kahoy na may disenyo nga alon. Itinaas ko ang aking kamay para kumatok, pero bago pa man dumapo ang aking nga daliri sa kahoy, may narinig akong ingay sa loob, tunog ng mapinggan, tunog ng isang taong humuhuni ng isang pamilyar na kanta. Isang kantang madalas kantahin ni Corazon habang nagluluto. Doon ko napagtanto. Hindi ako nag-iisa. At ang katotohanan ay nasa likod lamang ng pintong ito. Tumigil ang lahat. Ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot ng dahan-dahang bumukas ang pintuan. Hindi ko alam kung ano ang aking aasahan. Siguro ay isang magnanakaw o isang taong basta na lamang pumasok, pero ang nakita ko ay isang babaeng nasa edad na 50. Simple lang ang kanyang suot.
Isang kupas na duster na kulay asul at isang puting tapde na may mamansa ng harina. Ang kanyang buhok ay may mga hiblang puti at nakatali ng maayos sa likod. Ang kanyang mamata ay tila pagod, pero may isang uringang kabaitan na hindi mo may papaliwanag. Nang magtama ang aming mapaningin, nakita ko ang unti-unting pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagtataka, patungo sa pagkagulat, hanggang sa isang matinding emosyon na hindi ko agad naintindihan. Binitawan niya ang hawak niyang basahan. Ang kanyang labi ay nanginig. Senyor Arturo, bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumaan sa mapuno. Mahina pero malinaw. Napatanga ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Ni hindi ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Sigurado ako. Ang mukha niya ay hindi pamilyar sa akin. Pero ang paraan nga pagtawag niya sa akin, ang paggalang sa kanyang boses ay tila ba matagal na niya akong kilala. Tila ba isa akong taong matagal na niyang hinihintay na dumating. Sino kayo? Ang tanging lumabas sa aking bibig. Ang boses ko ay medyo paos, dalang mahabang biyahe at ng matinding kalituhan. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, ang kanyang mata ay napunong luha. Dahan-dahan itong pumatak sa kanyang pisngi. Itinakip niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Tila ba pinipigilan ang isang malakas na hikbi. Pagkatapos, narinig ang kanyang boses habang nagsasalita siya muli. Ako po si Teresa Wicanilla, Teresa Gonzales, ang kaibigan ni Señora Corazon. Señora Corazon. Nang marinig ko ang pangalan ng aking asawa mula sa kanya, naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib. Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ni Cora ay punong ang pagmamahal, punong respeto, punong panggugulila. Doon ko nalaman na ang babaeng ito ay hindi lamang basta isang taong nakatira rito. Siya ay bahagi ng buhay ni Cora na hindi ko kailanman nalaman. Ano ang ginagawa niyo rito? Tanong ko uli, habang sinusubukan kong panatilihing matatag ang aking sarili. Bakit kayo nakatira sa bahay ko? Huminga siya ng malalim at pinunasan ang kanyang ngaluha gamit ang kanyang tapde. Pasok po kayo, Senyor Arturo. Marami po akong dapat ipaliwanag sa inyo. Matagal na po itong inihanda ni Senyora para sa araw na ito. Sabi niya, darating ang panahon na bubuksan niyo ang gate na ito. Dahan-dahan akong humakbang papasok sa loob ng bahay. At dun, lalo akong nagulat. Ang loob ng bahay ay hindi mukhang abandonado. Ito ay punong gamit. May mga litrato sa ibabaw ng piano. May mga guhit ng mga bata sa refrigerator. May amoy nga masarap na ulam na niluluto sa kusina, amoy ng tinolang manok na paboritong lutuin ni Cora. Inakay ako ni Teresa patungo sa sala. Pinaupo niya ako sa isang malambot na sopa. Pagkatapos, kumuha siyang isang basong tubig at iniabot sa akin. Ang kanyang nga kamay ay magaspang. Halatang sanay sa trabaho sa bukit o sa hardin. Pasensya na po kung nagulat kayo, simula niya habang nakaupo siya sa tapat ko. 15 taon na po kaming nakatira rito. Kami ang aking asawa at ang aking 3 anak. 15 taon. Ang numrong iyon ay paulit-ulit na umalingaw sa aking isipan. 15 taon nang may ibang pamilyang nakatira sa aking ari-arian at wala akong kamalay-malay. Sa loob ng 15 taon, tuwing uuwi si Cora mula sa kanyang bakasyon, nagkukwento siya tungkol sa katahimikang ng dagat, pero hindi niya kailanman binanggit si Teresa, hindi niya kailanman binanggit ang mga bata. Bakit? Tanong ko. Bakit kayo pinatira rito ni Cora? Dahil wala na po kaming mapuntahan. Senyor, sagot ni Teresa, muling nagsisimulang umiyak. Noong bagyong Isabel, nawala ang aming bahay sa Isabela, nawala ang lahat sa amin. Napatpat kami rito sa Batangas, walang pagkain, walang matutuluyan. Nakita kami ni Señora Corazon sa isang evacuation center. Nakita niya ang aking media anak na nagugutom. Tumigil siya sandali. Tila ba inaalala ang eksenang iyon. Hindi niya kami hinayaang manatili ron. Sabi niya, may bahay siya na hindi naman ginagamit. Sabi niya, kailangan ng bahay na ito ngang pamilya para makaroon ngang buhay. Dinala niya kami rito. Pinakain. Pinag-aral ang aking mga anak. Itinuring niya kaming parang tunay na kadugo. Napasandal ako sa sopa. Hindi ako makapaniwala. Ang aking asawa
na akala ko ay kilala ko ng lubos ay may ganito kalaking lihim. Isang lihim na punong-punong kabutihan. Pero bakit kailangan niyang itago ito sa akin? Bakit hindi niya sinabi na tumutulong siya sa isang pamilyang nangangailangan? At ang aking asawa, patuloy ni Teresa, nung nakasakit siyang kanser. Si Senyora Corazon ang nagbayad ng lahat. Siya ang nagdala sa amin sa pinakamagagaling na doktor. At nung nakasakit din si Senyora, kami naman po ang nag-alaga sa kanya. Napatayo ako sa narinig ko. Anong sinabi mo? Nakasakit si Corazon? Tumingin sa akin si Teresa nang may matinding awa sa kanyang mata. Isang awa na tila ba sinasabing hindi niyo ba talaga alam? Opo, Senyor Arturo. 3 taon siyang lumaban sa kanser. Dito siya pumupunta para sa kanyang mga gamutan. Sabi niya, ayaw niyang makita niyo siyang nahihirapan. Ayaw niyang maging gulo sa inyong pagre-retiro. Dito sa bahay na ito, kasama namin malaya siyang maging may sakit, malaya siyang umiyak, malaya siyang magpahinga. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paguho ng aking mundo. Ang bawat biyahe ni Cora tuwing 3 buwan, hindi iyon para sa bakasyon. Iyon ay para sa chemotherapy. Iyon ay para sa pakikipaglaban sa kamatayan. At ako na kanyang asawa sa loob ng 38 taon, ay walang kaalam-alam. Naglalaro ako ng golf habang ang asawa ko ay nagsusuka sa sakit dito sa Batangas. Nandito po ang kanyang masulat, senyor, sabi ni Teresa habang tumatayo para kumuha ng isang bagay. Sabi niya, ibigay ko ito sa inyo kapag handa na kayong makinig. Hindi ko na naririnig ang iba pang sinasabi ni Teresa. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang napakabigat na timbang na aking pagkukulang. Ang aking asawa ay namatay na may bitbit na lihim na para lamang protektahan ako. At ang babaeng ito, ang estrangherong ito sa aking harapan, ay mas kilala ang asawa ko kaysa sa akin. Nanginig ang aking buong katawan. Hindi ko alam kung magagalit ako o umiyak. Ang lahat ng akala ko tungkol sa aking buhay ay isang malaking kasinungalingan. At ang katotohanan ay nagsisimula pa lamang lumabas. 15 taon na palang, may lihim na buhay ang aking asawa dito sa Batangas. Habang ako ay abala sa aking trabaho sa siyudad, habang ako ay nakatutok sa aking mamiting at sa pag-akyat sa posisyon sa OPC, si Corazon ay nagtatayo isang mundo na hindi ko kailanman naisip na posible. Nakaupo ako sa tapat ni Teresa at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa isang larawan ni Corazon na hindi ko kilala. Nagsimula ang lahat noong taong 2008. Iyon ang taon ng malakas na bagyo. Naalala ko ang balita sa telebisyon tungkol sa matinding baha at mga pamilyang nawalan ng tirahan. Ngunit para sa akin noon, isa lamang itong balita. Isang pangyayaring malayo sa aking komportableng buhay sa Maynila. Hindi ko alam na para kay Teresa, iyon ang katapusan ng kanilang mundo. Nawala ang kanilang bahay sa Isabela. Ang kanilang mga pananim ay anurin ng baha. Napatpat sila rito sa Batangas, bit-bit ang lahat ng kanilang natitirang pag-ari sa isang maliit na sako. Sabi ni Teresa, nakita sila ni Corazon sa isang evacuation center, isang lugar na puno ng putik, ingay, at kawalang pag-asa. Sabi niya, nakita ni Corazon ang kanyang bunsong anak na si Carlos, na noong panahong iyon ay sanggol pa lamang, na umiyak sa gutom. At doon, sa gitna ng karamihan, lumapit ang aking asawa. Hindi siya lumapit bilang isang mayamang donya na magbibigay lang limos. Lumapit siya bilang isang ina, lumapit siya ng may luha sa kanyang mamata. Sabi ni Teresa, hinding-hindi niya malilimutan ang unang sinabi ni Corazon sa kanya. Sabi ni Corazon, huwag na kayong umiyak, mayroon akong bahay na walang nakatira. Mayroon akong lugar kung saan maaari kayong magsimulang muli. At ganon na nga ang nangyari. 15 taon na ang nakalilipas mula nang dalhin sila ni Corazon sa beach house na ito. Ang bahay na akala ko ay abandonado, ang bahay na akala ko ay nabubulok na sa kalawang. 15 taon. Sa loob ng mahabang panahong iyon, si Corazon ang naging sandigan ng pamilyang ito. Siya ang bumibili ng kanilang magamit sa eskwelahan. Siya ang nagdadala ng pagkain tuwing linggo.
Siya ang nagbabayad nega kuryente at tubig. Pero hindi lang pera ang ibinigay niya. Ibinigay niya ang kanyang puso. Sabi ni Teresa, itinuring sila ni Corazon na parang sarili niyang maanak. Si Miguel, si Sofia, at si Carlos, lumaki sila na ang tawag sa aking asawa ay Lola Cora. Lola Chora. Ang pangalang iyon ay punong tamis. Ang pangalang iyon ay punong pakilala. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang isang matinding hiya. Hiya, dahil sa loob ng 15 taon, wala akong naitulong. Wala akong nalaman. Ni hindi ko man lang naitanong kung bakit madalas siyang bumili ng mga delata o mga kagamitan sa bahay na hindi naman namin ginagamit sa Maynila. Akala ko ay para lamang iyon sa kanyang sarili. Akala ko ay ganun lang talaga siya, mahilig mag-imbak. Ngunit ang totoo, ang lahat nga iyon ay para rito, para sa pamilyang ito. Sinabi ni Teresa na may mga pagkakataong nagtatrabaho si Corazon sa isang maliit na art gallery dito sa bayan. Nagtatrabaho siya para makaroon ng sariling pera na hindi galing sa aming joint account. Ayaw niyang mapansin ko ang mga gastos dito. Ayaw niyang magduda ako. Ginamit niya ang kanyang talento sa pagpipinta at sining para suportahan ang pamilyang ito. 15 taon niyang pinasan ang responsibilidad na ito ng mag-isa, nang walang hinihinging tulong, nang walang hinihinging pakilala. Tinanong ko si Teresa, bakit hindi niya sinabi sa akin? Sabi ni Teresa, natatakot si Corazon na hindi ko maintindihan. Alam ni Corazon na ako ay isang taong praktikal. Alam niya na ang tingin ko sa ganitong mga bagay ay isang abala. O kaya naman ay isang maling paggamit ng pera. At tama siya. Marahil kung sinabi niya sa akin noong una, pinagbawalan ko siya. Marahil ay sinabi ko na ibigay na lang sila sa gobyerno o sa simbahan. Ngunit pinili ni Corazon ang mas mahirap na daan. Ang daan ng lihim na pagmamahal. Sa loob ng 15 taon, ang bahay na ito ay naging saksi sa kabutihan ng isang babaeng akala ko ay kilala ko na. Ang kinalawanggit na sinasabi ni Ricardo ay hindi pala tandang kapabayaan. Ito ay tandang isang lihim na santuaryo, isang lugar kung saan ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa pintura ng pader o sa kinangang sahig. Napakasakit na isipin, napakasakit na tanggapin na ang aking asawa ay namuhay ng may ganitong kabigat na lihim. Isang lihim na punong-puno ng liwanag habang ako ay nanatili sa dilim ng aking sariling kaisipan. 15 taon siyang naging isang anghel sa mataong ito habang ako ay nanatiling isang estranghero sa kanyang tunay na mundo. Kung ang revelasyon tungkol sa pamilya ni Teresa ay tila isang malakas na kulok, ang susunod na sinabi niya ay tila isang kidlat na tumama sa aking puso. Tumahimik ang buong paligid. Tanging ang mahinang huningang electric fan at ang malalayong alon ang naririnig. Tiningnan ako ni Teresa ng diretso sa mga mata. May lungkot doon, may matinding awa. Sabi niya, Senyor Arturo, may isa pa po kayong dapat malaman. Sabi niya, ang kanser ni Senyora Coras. Hindi po iyon biglaan. 3 taon. 3 taon na po siyang lumalaban sa sakit na iyon dito sa Batangas. 3 taon. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. 3 taon? Paano nangyari iyon? Kasama ko siya gabi-gabi sa Maynila. Sabay kaming kumakain ng almusal. Sabay kaming nanonood ng balita. 3 taon niyang dinala ang bigat ng kamatayan sa kanyang katawan nang hindi ko man lang napapansin. Sinabi ni Teresa na tuwing sasabihin ni Corazon na pupunta siya rito para sa bakasyon, ang totoo ay pumupunta siya rito para sa kanyang magagamutan. May isang maliit na ospital sa Karatik Bayan na may magaling na doktor para sa kanser. Doon siya nagpapa-chemotherapy. Doon siya nagpapa-check up. At pagkatapos ng bawat session, dito siya umuwi sa beach house. Dito siya inaalagaan ni Teresa. Dito siya nagsusuka sa gabi dahil sa side effects ng gamot. Dito siya umiyak sa sakit habang nakatingin sa dagat. Naramdaman ko ang isang matinding sikip sa aking dibdib, ang sakit. Napakasakit isipin na habang ako ay nagre-retiro ng maligaya, habang ako ay naglalaro ng golf kasama ang aking mga kaibigan, habang nagrereklamo ako tungkol sa trapiko o sa lasangang pagkain, ang aking asawa ay nag-iisa sa kanyang pagdurusa
Sinasabi niya sa akin na masaya siya. Sinasabi niya na payapa ang kanyang puso. Pero ang totoo, kinakain na siyang sakit mula sa loob. Tinanong ko si Teresa, bakit? Bakit kailangan niyang itago ang lahat ng ito sa akin? Sabi ni Teresa, iyon ang palaging tanong ko sa kanya, Senyor. Sabi ni Teresa, palaging sinasabi ni Senyora Corazon na ayaw niyang sirain ang kapayapaan ng iyong pagre-retiro. Sabi ni Corazon, maraming taon nang natatrabaho si Arturo. Marami na siyang hinarap na problema para sa amin. Ngayong matanda na kami, gusto ko nang maranasan ang katahimikan. Gusto kong maranasan niya ang pagiging masaya ng walang inisip na sakit. Gusto niyang protektahan ako. Gusto niyang protektahan ako mula sa katotohanang siya ay mawawala na. Pinili niyang harapin ang pinakamahirap na laban ng kanyang buhay ng mag-isa upang manatili lang ang ngiti sa kanyang ngalabi. 3 taon siyang nagpanggap na mayos ang lahat. 3 taon siyang nagsusuot ng peluka o bandana na akala ko ay fashion lang niya. 3 taon siyang gumagamit ng makeup para hindi ko mapansin ang kanyang pamumutla. At ang pinakamasakit sa lahat, sinabi ni Teresa na dito sa bahay na ito, tinatawag ni Corazon ang lugar na ito na kanyang secret garden, ang kanyang lihim na hardin. Sabi ni Corazon, dito, hindi ko kailangang maging isang matatak na asawa. Dito, maari akong maging isang taong may sakit. Maari akong maging mahina. Maari akong umiyak ng malakas nang hindi natatakot na mag-alala si Arturo. Naramdaman ko ang pagtulo na aking maluha. Hindi ko na ito mapigilan. Ang bawat patak ay puno ng pagsisisi. Isang pagsisisi na tila sumasakal sa akin. Napakawalang kwenta kong asawa. Paanong hindi ko napansin ang pagbabago sa kanyang katawan? Paanong naniwala ako sa kanyang mga dahilan? Paanong naging sapat na sa akin ang mangiting ibinibigay niya nang hindi man lang tinitingnan ang lungkot sa likod ng kanyang mamata? Sinabi ni Teresa na ang pamilya nila ang naging saksi sa kanyang mahuling sandali dito sa beach house. Sila ang humahawak sa kanyang kamay kapag hindi na niya kaya ang sakit. Sila ang nagbabasa ng malibro para sa kanya, ang anak ni Teresa, si Miguel, si Sofia, at si Carlos. Sila ang nagbibigay sa kanyang lakas para lumaban pang ang isa pang araw. Sila ang nakakita sa kanyang kahinaan habang ako ay nanatili sa aking ilusyon ng isang masayang buhay. Sabi ni Teresa, Senyor Arturo, mahal na mahal kayo ni Senyora Corazon. Ginawa niya ito dahil sa sobrang pagmamahal. Gusto niya na ang huling alaala niyo sa kanya ay ang isang babaeng malakas at masayahin. Ayaw niyang maalala niyo siya bilang isang taong nakaratay sa kama at puno ng mga tubo. Ngunit ang hindi naintindihan ni Corazon, o marahil ay hindi ko naipakita sa kanya, ay ang katotohanang mas gusto ko siyang makasama sa kanyang paghihirap kaysa sa mabuhay sa isang kasinungalingan. Mas gusto ko sanang hawakan ang kanyang kamay habang siya ay nahihirapan. Mas gusto ko sanang ako ang nagalaga sa kanya sa gabi. 3 taon. Ang 3 taon na iyon ay isang agwat na hindi ko na kailanman mabubura. Isang panahon na nawala sa akin dahil sa aking sariling hinhawa at sa kanyang labis na sakripisyo. Habang tinitingnan ko ang dagat sa labas ng bintana, naramdaman ko ang lamig ng katotohanan. Ang asawa ko ay namatay bilang isang bayani sa paningin ng ibang tao, pero namatay siyang may sugat sa puso dahil hindi niya magawang maging tapat sa akin at ang lahat na ito ay nangyari dito. Sa bahay na ito na binalak kong ibenta. Sa bahay na ito, tinawag ng aking mga anak na walang silbi. Ngayon, alam ko na ang totoo. Ang beach house na ito ay hindi lamang basta ari-arian. Ito ang piping saksi sa kadakilaan ng isang babaeng nagmahal ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Ito ang lugar kung saan ang sakit ay naging pag-asa at kung saan ang lihim ay naging isang banal na sakripisyo. Narito ako ngayon, sa gitna ng kanyang secret garden, at ang tanging hiling ko lang ay sana. Sana ay naging mas maingat ako. Sana ay naging mas mapagmasid ako, pero huli na ang lahat. Ang tanging magagawa ko na lamang ay tanggapin ang sakit na pilit niyang inilayo sa akin at gawin itong lakas para itama ang mga susunod kong hakbang.
Ang hapon sa aming nayon ay laging may dalang katahimikan, ngunit ang katahimikang ito ngayon ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa aking pagkatao. Ako ay nakaupo sa aking tumba-tumba sa balkonahe, hawak ang isang basong mainit na tsa. Pinagmamasdan ko ang madahon ngang mangga na dahan-dahang gumagalaw sa ihip ngang hangin, ngunit sa likod ng payapang tanawing ito, may isang bagyong namumuo sa loop ngang aking dibdib. Nitong mga nakaraang araw, napapansin ko ang pamumula ngang mga mata ni Teresa. Si Teresa, na siyang naalaga sa akin sa loop ngang maraming taon, ay tila may dinadalang mabigat na pasanin. Kanina, habang siya ay nagwawalis sa bakuran, nakita ko siyang huminto at tahimik na nagpahit ng luha gamit ang kanyang lumang panyo. Hindi ko na natiis, tinawag ko siya at pinaupo sa aking tabi. Noong una, tumanggi pa siya. Sabi niya ay napuwing lamang siya, pero kilala ko si Teresa. Alam ko kapag may itinatago ang isang tao, at ang katotohanang lumabas sa kanyang bibig ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa aking puso. Ikinumpisal niya sa akin ang nangyari noong nakaraang linggo, noong panahong wala ako dahil nagpunta ako sa bayan para sa aking regular na pagsusuri sa doktor. Dumating daw dito ang aking mga anak, si Ricardo at si Liza. Akala ko ay bumisita sila dahil sa pag-alala sa akin. Akala ko ay nais lamang nilang makita ang kanilang ama. Ngunit mali ako. Malungkot na mali ako. Ayon kay Teresa, hindi man lang daw sila pumasok sa lupngang bahay ng may pagalang. Pakababa pa lang nila sa kanilang mamahaling sasakyan, hinarap na nila si Teresa sa may pintuan. Ang aking panganay na si Ricardo, na pinag-aral ko sa pinakamagagandang paaralan sa Maynila, ay nagpakita nga ugaling hindi ko akalaing taglay niya. Dinuro-duro niya si Teresa. Tinawag siyang manghuhutot. Sinabihan siyang huwag na huwag ng asa sa anumang manamula sa akin. Sabi ni Teresa, nanginginig ang boses ni Ricardo nang sabihin nitong, "Alam namin ang lahat, Teresa. Huwag mong isipin na makukuha mo ang parang pinahirapan ng tatay ko." Ang tinutukoy niya ay ang pera sa bangko na nakakahalagang 5 milyong piso na balak ko sanang ibigay kay Teresa bilang pasasalamat sa kanyang katapatan. Hindi lang iyon. Ang aking anak na si Liza, na dati ay napakalambing na bata, ay lalo pang naging malupit sa kanyang masalita. Binantaan nila si Teresa. Sinabihan nila siya na kung hindi siya alis sa aming lupain, gagawa sila ngang paraan para paalisin siya ng sapilitan. Gagamitin daw nila ang kanilang koneksyon sa munisipyo para kasuhan si Teresa ngang pagnanakaw. Ang sakit. Sobrang sakit isipin na ang mabatang pinalaki ko ng may pagmamahal at takot sa Diyos ay naging ganito kasakit. Hindi ko lubos maisip kung paano nila na lang may balak akong ibigay kay Teresa. Siguro ay nakita nila ang aking madokumento nung huli silang bumisita sa aking silid. Habang nakikinig ako kay Teresa, nararamdaman ko ang init ng dugo na umaakyat sa aking ulo. Ang pera. Palaging pera ang dahilan. Ang inheritance o ang mana na hindi pa nga nila hawak ay pinag-awayan na nila. Handa silang manakit ng ibang tao. Handa silang maging malupit sa isang matandang, tulad ni Teresa na walang ibang ginawa kundi ang maksilbi sa aming pamilya sa 30 taon. Tinanong ko si Teresa kung bakit hindi niya ito sinabi sa akin agad. Ang sagot niya ay lalo pang nakpabigat sa aking kalooban. Sabi niya, "Lolo Arturo, ayaw ko po kayong bigyan ng samang loob. Alam ko pong mahina na ang inyong puso. Ayaw ko pong kayo ang magdusa dahil sa amin." Isang simpleng babae si Teresa, wala siyang kayamanan. Ang tanging hawak niya ay ang kanyang dangal. At ngayon, pati ang dangal na iyon ay pilit na dinudumihan ng sarili kong maanak. Napakasakit isipin na habang ako ay nagpaplano para sa kinabukasan ng aking mga anak, sila naman ay nagpaplano na kung paano ako kukunin at kung paano nila paghahati-hatian ang aking mga ari-arian. Ang lupain na ito, ang lumang bahay na ito, at ang lahat ng aking naipon mula sa pagtatrabaho sa bukid at sa maliit na negosyo, lahat ng iyon ay tila mas mahalaga sa kanila kaysa sa aking nararamdaman. Naisip ko ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanila. Nung bata pa si Ricardo,
Nagbebenta ako nga aning palay hanggang hating gabi para lang may pambayad siya sa matrikula. Noong si Liza naman ang nag-aral, kahit may sakit ako, pumapasok pa rin ako sa trabaho para lang mabili ang kanyang nga kailangan sa eskwela. At ito ba ang igaganti nila? Ang takot ko ay ang mataong malapit sa akin, ang pagiging gahaman. Hindi ko ito mapapayagan. Hindi ako pwedeng manahimik na lamang. Habang ako ay humihinga pa, ako pa rin ang Panginoon sa bahay na ito. Ang pera at ari-arian ay gamit lamang sa mundo, pero ang pagkatao at ang pagmamahal sa kapwa ay hindi dapat nawawala. Tumayo ako mula sa aking tumba-tumba. Naramdaman ko ang panghihina ng aking nga tuhod, pero pinilit kong tumayo ng tuwid. Tumingin ako kay Teresa at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang nga kamay ay magaspang, markang maraming taon ng pagtatrabaho. Sabi ko sa kanya ng may determinasyon, huwag kang matakot, Teresa. Habang buhay pa ako, walang sinuman ang makapagpapaalis sa iyo dito, kahit pa sarili kong mga anak. Ang aking desisyon ay buo na. Kung akala ni na Ricardo at Liza na madali nilang makukuha ang gusto nila sa pamamagitan ng pananakot, nakakamali sila. Malalaman nila na ang isang amang nasaktan ay may kakayahang itama ang mga mali bago pa maging huli ang lahat. Ang pranginasam-asam nila ay maring-making mitsa ng kanilang sariling pagkatalo. Dahil sa habing ito, ang aking puso ay hindi na lamang puno na lungkot. Ito ay puno na rin na galit. Isang galit na naklalayong magturo na leksyon. Isang leksyon tungkol sa tunay na kahulugan ng pamilya na hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa laki ng lupain, kundi sa katapatan ng puso. Lumipas ang ilang araw matapos ang aking pag-usap kay Teresa. Ang bigat sa aking dibdib ay hindi pa rin nawawala, ngunit napalitan ito ng isang uri ng pagninilay. Isang umaga, habang ang araw ay nagsisimula pa lamang sumilip sa mga bintana, nagpasya akong maglinis ng bodega sa itaas. Ito ang bahagi ng bahay na madalang nang mapuntahan, malikabok, tahimik, puno mga alaalang nakaraan. Habang inililipat ko ang ilang lumang gamit, isang bagay sa sulok ang nakakuha ang aking pansin. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kumot at kurtina, may nakatagong isang kahon. Ito ay gawa sa matigas na kahoy na nara. Ang magilid nito ay may maukit ng bulaklak, na kahit kupas na ay bakas pa rin ang ganda. Agad kong nakilala ang kahong ito. Ito ang kahon ng aking yumaong asawa, si Elena. Pumanaw siya 10 taon na ang nakalilipas, ngunit ang kanyang bango at ang kanyang alaala ay tila nananatili pa rin sa bawat sulok ng bahay na ito. Dahan-dahan kong nilinis ang alikabok sa ibabaw ng kahon gamit ang aking palat, malamig ang kahoy sa aking haplos. Nanginginig ang aking makamay habang binubuksan ko ang takip nito. May tunok na nakmumula sa mga lumang bisagra, parang isang hikbi mula sa nakaraan. Sa loop ngahon, nakita ko ang ilang tuyong bulaklak, ang kanyang paboritong rosaryo at isang makapal na tumpok ng mga sulat. Kinuha ko ang mga sulat. Ang maito ay nakatali ng isang kupas na lasong kulay rosas. Sa bawat sobra, nakasulat ang aking pangalan, para kay Arturo, ngunit nang tingnan ko ang maselyo. Napagtanto ko na ang masulat na ito ay hindi kailanman naipadala. Ang maito ay masulat na isinulat ni Elena para sa akin sa mauling taon ng kanyang buhay. Noong panahong siya ay nakikipaglaban sa kanyang karamdaman. Umupo ako sa sahig, hindi alintana ang dumi. Binuksan ko ang unang sulat. Ang kanyang sulat kamay ay mayos at maganda, tulad ng kanyang pagkatao. Mahal kong Arturo, ang panimulang sulat. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako sa iyong tabi. Gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamagandang bahagi ng aking buhay. Ngunit sumusulat ako dahil may mga bagay na hindi ko masabi sa iyo ng harapan. Natatakot ako para sa ating mga anak. Tumigil ako sa pagbabasa. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ano ang ibig niyang sabihin? Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Isinulat ni Elena ang kanyang mga obserbasyon kina Ricardo at Liza noong sila ay nagsisimula pa lamang sa kanilang mga karera sa Maynila. Sabi niya, napansin niya ang unti-unting pagbabago sa kanilang mga ugali. Ang pagiging materyoso, ang pagkawalangang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay.
Isinulat niya ang tungkol sa isang pagkakataon, maraming taon na ang nakalilipas, kung saan narinig niyang nag-uusap ang dalawa tungkol sa kung makano ang halaga ng ating mga ari-arian kung sakaling mawala na kami. Arturo, sulat pa niya, si Ricardo ay may malaking ambisyon, ngunit ang kanyang ambisyon ay walang kasamang konsensya. Si Liza naman ay madaling madala sa marangyang buhay. Natatakot ako na balang araw, ang pagmamahal nila sa pera ay hihigit pa sa pagmamahal nila sa atin. Napahawak ako sa aking no. Ang aking asawa, alam na niya ang lahat noon pa man. Mayroon siyang kutob na hindi ko pinansin dahil nabulag ako sa aking pagmamahal sa aking mga anak. Akala ko ay mga bata lang silang naghahangat ng magandang buhay. Hindi ko akalain na ang kanilang paghahangat ay mauwi sa kasakiman. Sa isa pang sulat, binanggit ni Elena si Teresa. Sabi niya, huwag mong pababayaan si Teresa, Arturo. Siya lang ang tunay na nakmamalasakit sa atin ng walang hinihintay na kapalit. Nakikita ko sa kanyang mata ang katapatan na hindi ko na makita sa ating sariling mga anak. Ang bawat salita ni Elena ay parang isang gabay mula sa kabilang buhay. Parang kinakausap niya ako sa gitnang aking kalituhan. Ang lumang kahon na ito ay hindi lamang naglalaman ng magamit, ito ay naglalaman ng katotohanan. Isang katotohanang matagal ko ring pilit na itinago sa aking sarili dahil masakit tanggapin. Naisip ko ang 5 milyong piso. Naisip ko ang lupain na aming sinasaka. Para kanino nga ba ang lahat na ito? Para ba sa mga anak na ang tanging tingin sa akin ay isang bangko o isang mamanahing ari-arian? O para sa mga taong tunay na nakmahal at nakalaga sa aking katandaan? Hinaplos ko ang masulat ni Elena. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa loob ng bodega. Parang sinasabi niya sa akin na kailangan kong maging matatag, na kailangan kong gawin ang nararapat. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa dangalngang aming pamilya. Ang maanak ko ay dumating dito at tinakot si Teresa. Inisip nilang makukuha nila ang lahat sa pamamagitan ng dahas at pananakot. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang ina ay may iniwang babala. Isang babala na ngayon ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na baguhin ang aking huling habilin. Isinara ko ang kahon. Dinala ko ito pababa sa aking silid. Hindi ko na ito muling itatago sa bodega. Ito na ang magiging paalala ko araw-araw, na ang kayamanan ay lumilipas, ang pera ay naubos. Ngunit ang pag-ibig at katapatan ay ang tanging pamana na tunay na may halaga. Tinawag ko muli si Teresa. Sa pagkakataong ito, hindi ako malungkot. May ngiti na sa aking malabi, kahit may bakas pang luha sa aking mamata. Sabi ko sa kanya, Teresa, ihanda mo ang aking barong. Bukas, pupunta tayo sa bayan. Maghahanap tayong abogado. May magabagay tayong dapat ayusin. Tumingin sa akin si Teresa nang may pagtataka, ngunit tumango siya nang may pagalang. Sa aking isipan, humingi akong tawad kay Elena. Patawad, dahil huli ko nang naintindihan ang kanyang ngababala. Ngunit nangako ako sa kanya, sa harap ng kanyang lumang kahon, na itatama ko ang lahat. Ang mukhang kasakiman ay hindi magtatagumpay sa bahay na itinatak namin sa pagmamahal. Ang gabi ay dumarating na naman, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot sa dilim. Dahil hawak ko na ang liwanag ng katotohanan at ang lakas na nanggagaling sa mga sulat ng aking mahal na asawa, ang bukas ay magiging simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang katarungan ang mangingibabaw at ang mga taong may mabubuting puso ang tunay na magmamana ang lupa. Tahimik ang gabi sa maliit na silid ni Arturo. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang pagaspas ng lumang bentilador sa kisame na tila ba bumubulong ng mga kwentong matagal nang nakalimutan. Nakaupo si Arturo sa gilid ng kanyang kama, hawak ang isang sulat na medyo nanilaw na ang papel dahil sa kalumaan. Ito ang huling liham ni Corazon. Huminga ng malalim si Arturo. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib, isang uri ng kaba na hinaluan ng pangungulila. Sinimulan niyang basahin ang bawat salita, dahan-dahan. Ninanamnam ang bawat titik na isinulat ng kamay na marahil ay nanginginig din noong panahong iyon. Sa sulat,
Sinabi ni Corazon na ang kalungkutan ay parang anino na laging nakabuntot sa kanya. Isinulat niya na sa loob ng maraming taon, kahit napapaligiran siya ng maraming tao sa Maynila. Pakiramdam niya ay mag-isa pa rin siya. Doon naunawaan ni Arturo ang lalim ngang sugat sa puso ng kanyang kaibigan. Hindi pala ang kawalan ng tao ang nakakalungkot, kundi ang kawalan ng taong tunay na nakakaunawa sa iyo. Naalala ni Arturo ang sarili niyang maanak. Mayroon siyang 3 anak na pinalaki ng maayos. Pinaaral sa mamahaling universidad. At ngayon ay may kani-kaniya ng buhay sa ibang bansa at sa malalaking lungsod. Ngunit sa kabilangang lahat ng perang ipinapadala nila, sa kabilangang mamahaling gamit na natatanggap niya tuwing Pasko, nararamdaman ni Arturo ang isang malaking puwang. Isang puwang na hindi mapupunan ng kahit ilang libong piso. Sa sulat ni Corazon, may isang bahagi na nagpatulo sa luha ni Arturo. Isinulat ng babae na dito sa lugar na ito, sa piling ni Teresa. Doon lamang niya naramdaman na siya ay buhay. Sinabi ni Corazon na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa mga taong handang makinig sa iyong mapaulit-ulit na kwento. At mga taong hindi nagsasawang alagaan ka kahit matanda ka na at ulyanin. Dito ko natagpuan ang tunay na pamilya, ang sabi sa sulat, isang pamilyang hindi naghahanap ng kapalit, isang pamilyang ang tanging hangat. Ay, makita akong nakangiti bago. Manlang pikit ang aking mamata sa huling pagkakataon. Tumigil muna si Arturo sa pagbabasa. Ipinikit niya ang kanyang mamata at hinayaan ang katahimikan na balutin siya. Naisip niya ang kanyang sariling bahay, ang malaking mansyon na tinitirhan niya noon. Naalala niya kung gaano kalamig ang bawat sulok niyon, kahit pa napapaligiran siya nga mga katulong at mamahaling kagamitan. Doon sa bahay na iyon, parang banyaga siya sa sarili niyang buhay. Ngunit dito, sa piling ni Teresa, sa maliit na bahay na punong ingay, ng mga bata at amoy ng nilulutong pagkain, pakiramdam ni Arturo ay ligtas siya. Naramdaman niya ang init ng pagtanggap na matagal na niyang hinahanap. Hindi siya tinatrato dito bilang isang obligasyon o bilang isang matandang kailangang tiisin, tinatrato siya rito bilang isang lolo, bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang hapagkainan. Inisip ni Arturo ang kahulugan ng salitang tahanan. Noon, akala niya ang tahanan ay ang gusaling ipinatayo. Niya gamit ang milyon-milyong piso. Ngunit ngayon, natutunan niya na ang tahanan ay matatagpuan sa mga ngiti ni Teresa, sa pagmamalasakit ng mga tao sa paligid niya, at sa katahimikang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa halip na takot. Pinasa muli ni Arturo ang huling bahaging liham. Doon ay nakbilin si Corazon na huwag matakot magmahal muli sa isang pamilyang hindi mo kadugo. Dahil kung minsan, ang maestranghero pa ang nagiging anghel na magliligtas sa atin sa hukay ng kalungkutan. Napahawa si Arturo sa kanyang dibdib. Ang bawat tibo nito ay tila sumasang-ayon sa mga salita ni Corazon. Naintindihan na niya ngayon kung bakit pinili ni Corazon na manatili rito hanggang sa huli. Hindi ito dahil sa wala siyang mapuntahan, kundi dahil dito siya tunay na kinilala. Dito siya tunay na naging mahalaga. Sa gabing iyon, sa gitna ng kadiliman, nakaramdam si Arturo ng isang uri ng liwanag. Isang liwanag na nakmumula sa loob, na naktuturo sa kanya na yakapin ang kasalukuyan. Huwag nang lumingon sa nakaraan na punong pait. Natanggap ang pagmamahal na inialay ni Teresa ng buong puso. Ipinatong ni Arturo ang liham sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Humiga siya at tumingin sa kisame. Ngumiti siya ng bahagya. Sa wakas, nahanap na rin niya ang sagot sa kanyang mga katanungan. Ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa kapanganakan. Kung minsan, ito ay nabubuo sa gitna ng pagtanda, sa ilalim ng isang bubong na puno ng malasakit at pagmamahalan. Sumikat ang araw na may dalang kakaibang sigla sa tahanan ni Teresa. Mula sa kusina, umaalingasaw ang bangongang sinangak na maraming bawang. At ang amoy ng piniritong tuyo na tila ba tumatawag sa lahat na gumising na. Para kay Arturo, ang amoy na ito ay musika sa kanyang ilong.
isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan sa probinsya. Noong masaya pa ang lahat. Lolo Arturo, halina po kayo. Handa na po ang almusal, ang tawag ni Teresa mula sa labas ng kanyang pinto. Ang boses ni Teresa ay laging puno ang lambing, walang bakas ng pagmamadali o pagkairita. Dahan-dahang tumayo si Arturo. Inayos niya ang kanyang suot na malinis na sando at naglakad patungo sa kusina. Pagdating niya ron, nakita niya ang buong pamilya na nakaupo na sa palibot ng isang mahabang masangkahoy. Naroon ang asawa ni Teresa na si Mario at ang kanilang dalawang anak na sina Lito at Maria. Magandang umaga po, Lolo Arturo, sabay-sabay na bating nga bata. Lumapit ang nga ito sa kanya at kinuha ang kanyang kamay upang magmano. Ang dampingang kanilang ngano sa kanyang kamay ay nagbigay ngang isang kuryente ngang init sa puso ni Arturo. Isang simpleng kilos ngang pagalang nasalup ngang 10 taon ay hindi niya naranasan sa kanyang sariling maapo. Pinaupo siya ni Teresa sa kabisera. Ang pwesto na karaniwang inilalaan para sa pinakarespetadong miyembro ng pamilya. Nakaramdam si Arturo ng hiya, ngunit mas matimbang ang ligayang nadarama niya. Sa harap niya ay may isang pinggan ngang mainit na kanin, 2 itlog na malasado, at ilang piraso ngang danggit mula sa tsebu. Bago magsimula, hinawakan ni Mario ang kamay ni Teresa at hinawakan naman ni Teresa ang kamay ni Arturo. Na dikit-dikit ang kanilang makamay bilang isang kadena ng pananampalataya. Nagdasal sila, nagpasalamat sila sa pagkain sa harap nila, sa kalusugan ng bawat isa, at sa pagkakaroon ng isang bagong lolo sa kanilang tahanan. Habang kumakain, ang paligid ay punong kuwentuhan. Pinag-usapan ni Lito at Maria ang kanilang matakdang aralin sa paaralan. Nakukuwento naman si Mario tungkol sa kanyang trabaho sa talyer. Si Arturo naman ay tahimik lang na nakikinig, pinakmamasdan ang bawat isa. Napansin ni Arturo ang kaibahan ng takpong ito sa kanyang karanasan noon, sa kanyang sariling bahay. Ang hapagkainan ay parang isang korte. Tahimik, walang imikan. Bawat isa ay nakatingin sa kanyang cellphone. Ang bawat subongang pagkain ay tila ba mabilisang ginagawa para lamang matapos na at makabalik sa kani-kaniyang mundo. Ngunit ito, ang pagkain ay isang pagdiriwang. Ang bawat butil nganin ay tila ba mas masarap dahil ibinibida ito sa gitna ng tawa at kagalakan. Lolo Arturo, subukan niyo po itong ensaladang talong. Sariwa po iyan mula sa palengke kaninang umaga, sabi ni Teresa habang nilalagyan ng kaunti ang pinggan ni Arturo. Tumango si Arturo at sumubo. Ang linamnam ng talong na hinaluan ng bagong at kamatis ay sumabog sa kanyang palasa. Napakasarap, Teresa, maraming salamat, ang tanging nasabi niya. Ang poses niya ay medyo napaos dahil sa nagbabadiyang emosyon. Sa sandaling iyon, naalala ni Arturo ang kanyang bunsong anak na lalaki. Noong huling bumisita ito sa kanya, 3 taon na ang nakakalipas. Hindi man lang ito tumagal ng 20 minuto. Nagmamadali raw ito dahil may meeting sa opisina. Hindi man lang nito natikman ang pagkaing ipinaluto ni Arturo sa katulong. Iniwanan lamang siya nitong 5,000 piso at sinabing ibili na lang niya ng kung anong gusto niya. Napatingin si Arturo sa perang nasa kanyang pitaka. Ngunit napagtanto niya na ang 5,000 piso na iyon ay walang silbi kumpara sa init ng sabaw na ibinigay ni Teresa sa kanya ngayon. Ang tunay na kayamanan pala ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, kundi sa dami ng pagmamahal na ibinubuhos sa iyo nga taong nakapaligid sa iyo. Habang nagpapatuloy ang almusal, naramdaman ni Arturo na unti-unting natutunaw ang yelo sa kanyang puso, ang pakiramdam na siya ay isang pabigat, ang takot na siya ay kinalimutan na ng mundo. Lahat ng iyon ay naglaho. Dito sa hapak na ito, siya ay mahalaga, siya ay kabilang. Pinanut niya si Maria na naglalagay na asukal sa kape ng kanyang tatay, at si Lito na naghahating ang kanyang itlog para ibahagi sa kanyang kapatid.
Ang simpleng kilos na ito ang pagbabahagi ay nagpakita kay Arturo ang tunay na diwa ang pamilyang Pilipino. Ang pamilya ay hindi nakakaitan. Ang pamilya ay laging may puwang para sa isa pa, lalo na para sa mga nangangailangan ng kalinga. Pagkatapos, kumain. Tumulong si Arturo sa pagliligpit ng mga pinggan. Kahit pilit siyang pinipigilan ni Teresa. Gusto niyang makatulong. Gusto niyang iparamdam na hindi lang siya isang panauhin, kundi bahagi na siyang tahanang ito. Sa bawat platong kanyang hinuhugasan, nararamdaman niya ang isang uringang katuparan. Naupo sila ni Mario sa beranda pagkatapos ng gawaing bahay. Humigop sila ng kapa habang pinamamasdan ang matanim na rosas ni Teresa sa bakuran. Salamat, Mario, sa pagtanggap sa akin dito, mahinang sabi ni Arturo. Ngumiti si Mario at tinapik ang balikat ng matanda. Wala po iyon, Lolo Arturo. Ang bahay namin ay bahay niyo rin. Ang mahalaga po ay masaya kayo at hindi na nag-iisa. Sa mga salitang iyon, parang may mabigat na batong naalis sa balikat ni Arturo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya na tunay na seguridad. Alam niya na anuman ang mangyari sa susunod na araw, hindi na siya muling kakain ng mag-isa. Mayroon na siyang pamilyang ituturing na kanya, isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ngang busila na puso at wagas na pagmamahal. Ang almusal na iyon ay hindi lamang basta pagkain para sa kanyang sikmura. Ito ay pagkain para sa kanyang kaluluwa na matagal nang nagugutom sa pag-ibig. At sa bawat lagok ng kanyang kape, ninanamnam ni Arturo ang tamis ng bagong simula sa dapit hapon ng kanyang buhay. Ang hapon na iyon ay nagsimulang maging madilim, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa bigat ng hanging dala ng isang kotseng huminto sa tapat ng bakot ni Teresa. Isang makintab at bagong kotse. Isang kotse na hindi nababagay sa payak na kalsada ng baryo. Mula sa loop nito, lumabas si Ricardo, ang panganay na anak ni Arturo, kasunod ang kanyang asawang si Liza. Nakaupo si Arturo sa kanyang paboritong silya sa beranda. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig. Nang makita niya ang kanyang anak, hindi tuwa ang naramdaman niya, kundi isang matinding pagod. Isang pagod na nagmula sa loob ng kanyang kaluluwa. Naglakad si Ricardo nang mabilis ang kanyang mga sapatos ay tumutunok sa semento. Tatay ang tawag niya, ngunit ang boses niya ay walang tamis. Ang boses niya ay parang isang utos, isang paniningil. Sinabi ni Ricardo na hindi na raw siya makapahintay. Sinabi niya na kailangan na nilang pag-usapan ang tungkol sa titulo ng lumang bahay sa Maynila. Ang bahay na iyon, ayon sa kanya, ay nakakahalaga na ngayon ng 10 milyong piso. 10 milyon, isang napakalaking halaga, isang halaga na tila ba mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng sarili niyang ama. Sumingit si Liza, ang manugang ni Arturo. Ang kanyang boses ay matinis, parang kiskis ng kutsara sa pinggan. Sinabi niya na sayang daw ang panahon. Sinabi niya na dapat ay ibenta na ang bahay para makabili silang bagong kondo sa Makati. Para raw sa kinabukasan ng kanilang maanak, ang maapo ni Arturo ay hindi man lang bumibisita sa kanya. Tumingin si Arturo sa malayo. Pinanut niya ang ulap. Naalala niya kung paano niya pinahirapan ang bawat sentimo para maipatayo ang bahay na iyon. Naalala niya ang mga gabing wala siyang tulo. Ang mga sakripisyo nilang kanyang yumaong asawang si Corazon para sa kanila. Ang bahay na iyon ay hindi lamang semento at bakal. Iyon ay simbolong kanilang pagmamahalan. Ngunit para kay Ricardo, ang bahay ay para lamang pera. Pera, pera. Iyon lang ang naririnig ni Arturo. Tatay, nakikinig ka ba? Ang tanong ni Ricardo. Kailangan namin ang pirma mo. Ngayon na. Hindi namin hahayaan na mapunta lang. Ang lahat ng pinahirapan. Mosam nga taong hindi mo naman kadugo. Tumingin si Arturo sa kanyang anak. Ang tinutukoy mo ba ay sina Teresa? Ang mahinahong tanong ng matanda. Sumagot si Ricardo ng may galit.
Sinabi niya na sina Teresa ay mga manggaganso. Sinabi niya na ginagamit lang daw si Arturo para makuha ang kanyang mga ari-arian. Tinawag niya silang mataong walang utang na loob. Dito, nakaramdam si Arturo ng isang matinding kirot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa pamilyang nagbukas ng pinto para sa kanya noong siya ay itinaboy ng sarili niyang dugo. Tumayo si Arturo ng dahan-dahan. Kahit nanginginig ang kanyang matuhot, pinilit niyang magpakatatak. Ricardo, ang sabi niya, ang pamilyang sinasabi mong manggaganso, sila ang nagpakain sa akin noong ako ay nagugutom. Sila ang nag-alaga sa akin noong ako ay may sakit. Sila ang nakikinig sa aking makuwento habang ikaw na anak ko, ay laging abala sa iyong trabaho. Nagtaas ng boses si Ricardo, sinabi niya na tungkulin daw niya ang magpayaman para sa pamilya. Sinabi niya na hindi raw naiintindihan ni Arturo ang takbo ng mundo ngayon. Ngumiti si Arturo ng may pait. Naintindihan ko ang mundo. Anak, ang sabi niya. Ang mundo niyo ay puno ng kasakiman. Ang mundo niyo ay walang puwang para sa awa. Ang 10 milyong piso na sinasabi mo, hindi mo iyan madadala sa langit. Ngunit ang kabutihan ng loob ni Teresa, iyon ang baon ko sa aking pag-alis. Nagpatuloy ang pagtatalo. Maraming masasakit na salita ang binitawan ni Ricardo at Liza. Tinawag nilang ulyanin ang matanda. Sinasabi nilang wala na sa tamang pag-isip si Arturo. Ngunit sa gitna ng sigawan, nanatiling kalmado si Arturo. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Corazon. Naalala niya ang huling habilin nito sa kanya. Piliin mo ang kapayapaan, Arturo, ang tilabulong ng kanyang asawa sa hangin. Sa patsina, ang giputol ni Arturo sa mga salita ni Ricardo, makaalis na kayo. Wala kayong makukuha sa aking dahil sa galit at pambabastos. Ang respeto ay hindi binibili, Ricardo. Ito ay ibinibigay sa mga taong marunong magpahalaga sa magulang. Galit na umalis si Ricardo at Liza. Pinaharurot nila ang kanilang kotse. Nag-iwan ng usok at alikabok sa tapat ng bahay. Naiwan si Arturo sa beranda. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay kumakaba pa rin, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na. Ngayon niya napatunayan na ang dugo ay hindi sapat para tawaging pamilya ang isang tao. Ang pamilya ay nabubuo sa pagmamalasakit, sa pag-aalaga, at sa katapatan. Pumasok si Arturo sa loob ng bahay. Nakita niya si Teresa na nakatayo sa may pintuan. May dalang baso ng mainit na tsaa. Nakita niya ang lungkot at pag-alala sa mga mata ng babae. Lolo Arturo, ayos lang po ba kayo? Ang tanong ni Teresa. Ngumiti si Arturo. Isang tunay na ngiti. Ayos lang ako. Teresa, sa katunayan, ngayon lang ako naging ganito kaayos sa buong buhay ko. Alam ni Arturo na ang laban ay hindi patapos. Alam niyang gagawa ang paraan sina Ricardo para makuha ang gusto nila. Ngunit hindi na siya natatakot dahil sa dapit hapon ng kanyang buhay. Natakpuan na niya ang tunay na lakas. Ang lakas na magmula sa pagpili sa kung ano ang tama, kaysa sa kung ano ang madali. Lumipas ang ilang araw matapos ang mainit na paghaharap sa beranda. Ang katahimikan ay muling bumalik sa buhay ni Arturo. Ngunit ito ay isang katahimikang may kasamang desisyon. Isang desisyon na magbabago sa lahat. Isang umaga, ipinatawag ni Arturo ang isang lumang kaibigan na isa ring abogado, si Ati Santos. Nausap sila ng matagal sa ilalim ng puno ng mangga sa likod bahay. Doon, inilabas ni Arturo ang lahat ng kanyang salobin. Sinabi niya ang tungkol sa huling habilin ni Corazon. Sinabi niya ang tungkol sa pagmamalupit ng kanyang maanak. At higit sa lahat, sinabi niya ang tungkol sa kabutihang loob ni Teresa. Sigurado ka na ba rito, Arturo? Ang tanong ni Ati Santos. Kapag ginawa mo ito, wala nang balikan. Maaring itawil ka na ng tuluyan ng iyong maanak. Tumitik si Arturo sa malayo.
Nakita niya si Lito at Maria na masayang naglalaro sa bakuran. Nakita niya si Teresa na nagdidilik ng halaman habang kumakanta ng isang lumang awitin. Matagal na nila akong itinawil, kaibigan, ang sagot ni Arturo. Nung araw na mas pinili nila ang pera kaysa sa pagbisita sa akin, doon pa lang ay wala na silang ama. Ngayon, gusto ko lang gawin ang tama. Gusto kong ibigay ang bahay na ito sa mga taong itinuring itong isang tahanan sa tulong ni Ati Santos. Inihanda ang dokumento. Ang lumang bahay sa Maynila. Ang bahay na pinag-aagawan ng kanyang maanak ay formal na ipinangalan ni Arturo kay Teresa at sa kanyang pamilya. Hindi ito isang donasyon lamang. Ito ay isang pasasalamat. Isang pagkilala sa isang utang na loob na hindi kayang bayaran ng salapi. Nang gabing iyon, tinawa ni Arturo ang buong pamilya ni Teresa. Naupo sila sa hapag-kainan. Inilapa ni Arturo ang mapapeles sa ibabaw ng mesa. Teresa, Mario, may gusto akong ibigay sa inyo, ang simula ni Arturo. Nang mabasa ni Teresa ang nakasulat sa papel, hindi siya nakapagsalita. Nanlaki ang kanyang mata at unti-unting napunong luha. Lolo Arturo, hindi po namin ito matatanggap. Napakalaki po nito. Hindi po kami nag-alaga sa inyo para sa ganitong bagay, ang sabi ni Teresa habang humihikbi. Hinawakan ni Arturo ang kamay ni Teresa. Alam ko, anak, alam ko, kaya ko nga ito ibinibigay sa inyo, dahil alam kong hindi niyo ito inaasahan. Ang bahay na iyan ay puno nga alaala namin ni Corazon. Ayokong makita na ito ay gigibayin lang para gawing tsondo. Gusto kong manatili itong isang tahanan. Isang tahanang tulad ng ibinigay niyo sa akin dito, na yakap ang pamilya. Isang yakap na puno ng pasasalamat at pagmamahal. Ramdam ni Arturo ang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ang huling kahilingan ni Corazon ay natupad na. Ang kanilang pinahirapan ay mapupunta sa mga taong may mabuting puso. Ngunit hindi doon nagtatapos ang desisyon ni Arturo. Sinabi niya sa kanila na hindi na siya babalik sa Maynila. Gusto niyang manatili rito sa probinsya. Gusto niyang dito nagugulin ang kanyang mga huling araw. Dito ko nahanap ang aking kapayapaan. Ang sabi ni Arturo, dito sa maliit na silid na ito, sa piling ninyo, hindi ko kailangan ng malaking mansyon. Ang kailangan ko lang ay makataong nagmamahal sa akin. Lumipas ang buwan, nabigla ang kanyang maanak nang malaman ang balita. Sinubukan nilang idemanda si Arturo. Ngunit dahil nasa tamang kaisipan ang matanda at maayos ang lahat ng papeles, wala silang nagawa. Sa huli, tuluyan na silang lumayo. Isang malungkot na katotohanan. Ngunit ito ang katotohanang tinanggap na ni Arturo ng buong puso. Ngayon, si Arturo ay hindi na lamang isang matandang nangungulila. Siya na si Lolo Arturo ang buong baryo. Tuwing hapon, makikita siyang nakaupo sa beranda. Nakukuwento sa mga bata tungkol sa mga lumang panahon. Tinuturuan niya si Lito kung paano mag-alaga ng manok. At tinutulungan naman niya si Maria sa kanyang maaralin, ang pera, ang ari-arian. Ang lahat ng material na bagay sa mundo ay unti-unting nawalan ng halaga para sa kanya. Ang mas mahalaga ngayon ay ang mainit na kape sa umaga, ang tawanan sa hapag-kainan, at ang katahimikan ng gabi na hindi na binabalot ng takot. Isang gabi, bago matulog, tumingin si Arturo sa larawan ni Corazon. Natupad ko na, Corazon, ang bulong niya. Nahanap ko na ang ating tunay na pamilya. Ligtas na ang ating may kaalala. Ipinikit ni Arturo ang kanyang mga mata nang may ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya na sa dulo ng kanyang paglalakbay, hindi siya mag-isa. Nakahanap siyang isang bago at huling bungan. Isang daungan kung saan ang pagmamahal ay walang hanggan. At ang puso ay laging nasa tahanan. Dito nagtatapos ang isang kabanatangang kanyang buhay. At nagsisimula ang isang bagong umaga. Isang umagang puno ng pag-asa. Sa pilingang nga taong itinuring siyang higit pa sa isang estranghero, kundi isang tunay at minamahal na lolo.
gabi na naman dito sa aming munting nayon. Habang pinakmamasdan ko ang bituin mula sa aking bintana, ramdam ko ang isang kakaibang gaan sa aking loop. Pagkatapos nga lahat ng nangyari, pagkatapos matuklasan ang tunay na kulay nina Ricardo at Liza, at pagkatapos mabasa ang mga lihim na sulat ng aking mahal na si Elena. Para ngayon ko lang talaga naintindihan ang tunay na halagang buhay. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kung gaano kalaki ang iyong naipon sa bangko. Hindi ito tungkol sa kung ilang ektarya ngang lupa ang maiwan mo. Ang tunay na kayamanan ay ang mataong nananatili sa tabi mo, hindi dahil sa may kailangan sila, kundi dahil mahal kanila. Sina Ricardo at Liza, ang aking sariling nga anak, ay nabulak ng kinang ng salapi. 5 milyong piso. Iyon lang ba ang halagan kanilang pagmamahal sa akin? Iyon lang ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo namin ni Elena? Masakit isipin. Napakasakit. Ngunit salamat sa Diyos at salamat sa katapatan ni Teresa. Dahil sa kanya, namulat ang aking mata. At salamat sa mga sulat ni Elena dahil kahit wala na siya, nagawa pa rin niya akong gabayan sa tamang landas. Ang masulat na iyon ang naging susi upang mabuksan ang pintuan ng katarungan. Bukas, sisikat ang araw at magsisimula ang isang bagong kabanata. Pupunta ako sa bayan upang ayusin ang aking huling habilin. Sisiguraduhin ko na ang bawat sentimo at bawat piraso ng lupang ito ay mapupunta sa taong may malinis na puso. Hindi ko hahayaang ang kasakiman ang maghari sa tahanang ito. Sa inyong mga nakikinig sa aking kwento, sana ay may napulot kayong aral. Ang pagmamahal sa pamilya ay dapat tapat at walang kondisyon. Huwag nating hayaang lamunin ng pera ang ating pagkatao dahil sa huli. Kapag tayo ay tatanda na, hindi ang pera ang mag-aalaga sa atin, kundi ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ang katapatan, iyan ang pinakamahalagang pamana. Isang pamanang hindi nananakaw at hindi kumukupas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa akin sa aking mga pagninilay. Nawa ay maging mapayapa ang inyong gabi at mapuno ngang pag-asa ang inyong bukas hanggang sa muli nating pagkukuwentuhan. Ako si Lolo Arturo, na nagpapaalala sa inyo na ang pag-ibig ang pinakamalaking kayamanan sa mundong ito. Mag-ingat po kayong lahat at pagpalain tayo umpong may kapal. Paalam sa inyong lahat.